Bro, last question yung sa... Ako po yung technician sa Ilocos. Mm. Bantay. Mhm. May tao ko na nag-apply na syempre na nagtanong ako sa inyo noon. So yung sabi mo, kuha ko ng tao. Mm. So yung po, may nag-apply. Sino pipiliin ko dun, sir? Yung may skills na mga attitude or skills na willing to learn? Huwag kang kukuha ng ma-attitude, brother. Sa akin, number 1 ang attitude. Diretso number 1 sa akin ang attitude. Kahit di mo alam kung ano ginagawa mo. Basta meron kang basic skill, ayos lang yun. Kasi ang galing, brother, natututunan. Pero ang attitude, ang hirap kalabanin yan, brother. Diretso, ang hirap kalabanin ng attitude. Ang hirap nila maghalimbawa eh. Pero dito mismo sa Project 1, may mga tao rito ma-attitude eh. Sa comment section ko lang, kitang-kita mo naman yung mga taong ma-attitude eh, di ba? Mapapansin mo, yung mga taong ma-attitude, walang inuusad ang buhay ng mga yan eh. Yun ang mapapansin mo, yung taong ang tataas ang tingin sa sarili. Diyan nagsisimula yung ma-attitude eh, yung antaas ng tingin sa sarili. Pero pag tinignan mo naman ang resume, wala naman laman. Kasi yung mga taong malalaman ng resume, sa mas madalas sa pagkakataon, hindi ma-attitude yan. Marunong umunawa yan, kaya nga sila nakalayo sa buhay eh. Kasi pinagkakatiwalaan sila ng mga importanteng tao. Mapapansin mo, yung mga taong yung mga taong pinagkakatiwalaan ng mga importanteng tao, ng authority ha, hindi basta skills lang. Yung mga tao na pinagkakatiwalaan ng mga tao ng authority, sa mas madalas na pagkakataon, hindi ma-attitude. Pwede kang magkaroon ng sobrang mahal na skills na binabayaran kahit ma-attitude ka. Pagkakatiwalaan ka pa rin yan, skills yan eh. Yeah. Pero at the end of the day, alam mo, hindi mo makakasama ng maayos yan. Yung ganyang klase ng tao, kahit sobrang galing pa. Magiging mareklamo yan eh, kasi nga attitude problem nga eh, diba? Tapos susunod niyan, yan na rin eksakto, yung magaling na empleyado, yan na rin ang magiging cause kung bakit nag-aalisan sa'yo yung iba pang mga maaayos ang ugali. Pati customer mo, lalayasan ka dahil sa isang pirasong magaling pero ma-attitude. Sa akin, attitude. Number 1 ang attitude sa akin, brother. Yung galing, kaya ko ituro yan kahit kanino. Pero ang attitude, tangina, diretso, putang na. Pati ikaw, mahahawa ka dyan. Pati ikaw, mahahawa ka dyan. Pagka ma-attitude ang tao. Ngayon nga, sa inner circle ko, magbabawas na ako eh. May ilang piraso eh. Sa inner circle, magbabawas na ako ng mga ma-attitude. Kapaki-pakinabang ng mga tao, pero taas ang tingin sa sarili. Pagka ganun, laglag mo na. Tangina, diretso, pagka ganun, laglag mo na. Hindi matututo, paulit-ulit nila sa parehas na problema ng attitude nila. Bawas ka ng ganong klase ng mga tao, brother, kahit sa loob ng sarili mo negosyo. This goes for all businessmen. Sa lahat ng mga negosyante, yan ang masasabi ko sa inyo. Pagdating sa attitude ng mga tao, number 1, kailangan matino ang ugali. Pagka masyadong mataas ang tingin sa sarili pero hindi naman nagtutugma dun sa resume nila, lalo na kapag palatalo, tangina. Alam mo, sabi ni Solomon yan eh. Sabi ni Solomon yan. Huwag kang sasama sa palatalong tao. Yung mahilig sa away, mahilig sa conflict. Huwag kang sasama sa ganyang klase ng tao. Yung ganyang klase ng tao, diretso, masakit sa ulo yan. Kahit customer mo, aawayin yan. Kahit kasama niya sa trabaho, aawayin yan. Yung mga ganyang klase ng mga tao, yan ang nagpapatoxic sa environment ng pagtatrabaho. Minsan, kahit ikaw na may-ari, matotoxican ka dyan, puta, magiging ending yan. Ikaw pa sumusunod sa empleyado mo, imbis yung empleyado mo sumusunod sa'yo. Follow up, go. Tama, sir. Ano sa Tagalog ng attitude? Ugali. Ugali. May nagtanong dito eh. Sige, go, tuloy. Ano, sabi ni Tay, no? Relate po. Okay. Kasi sir, yung sa dating naging empleyado sa kanya, parang nag-act daw siya na parang boss. Kung Ayun wala naman. yung boss niya. Okay lang naman yun. Okay lang yung ganun na nagmamalasakit. Okay lang yun. Umaarte siyang parang boss, nagmamalasakit siya, okay lang yun. Pero pag umaarte na parang boss na palautos sa iba tapos siya walang ginagawa, putang ina, ibang usapan yan. Kasi meron dito sa loob ng bakuran ko, si ganda umaarte parang boss ito pero nagmamalasakit. Kumikilos siya habang yung mga trouble dun sa trabaho ng mga iba napapansin niya. Tapos, kino-call out niya yung mga kasama niya. Ganon din si Masaya. Ganon din si Francis. Hindi lang halata. Pero si Francis, nakakapuna din yan. Nakakapansin din siya. Kasi nagmamalasakit si Francis eh. Kahit hirap na hirap siya magsalita, tinatype niya na lang. Pero nagmamalasakit sila. Mga taong nagmamalasakit yan sa loob ng bakuran eh. Yung pagmamalasakit,
maigi yan. Pero magkaiba yung pagmamalasakit sa umaastang parang boss na pala utos, tapos attitude problem, tapos tatamad-tamad pag wala may-ari. Ibang usapan yan, brother. Follow up, go. Oh, that's it. Gusto ko lang po mag-thank you kasi yung shop ko, pansin ko po 2 years ago. Yung nasa TikTok ka pa lang sir, yung nagpo-post ka pa lang ng mga videos mo. Na-follow talaga ako sa'yo sir. So hanggang sa yung nag-post ka na gusto mong maghiram ng 20k kahit na di mo naman kailangan, alam ko. So yung ipon ko nun, pinahiram ko po sa inyo. Ako po yung isa dun sa 5. Oo, naalala ko yan. Yun yung binili ko tong pwesto to eh. Umutang ako nun ng umutang ako ng tagbe-20 kada tao. Tapos 5 tao yung inutangan ko nun. Tapos nakalikom ako ng 100,000. Yun ito tong pwesto na to nung kinuha ko to. Kasama ka pala ron. Ayos ano. Opo sir. Oo, naalala nga kita. Naalala ko yung mukha mo. Oo nga. Naalala nga kita. Small world, ano? Nandito ka rin ngayon sa loob ng community ko. Galing, ano? Small world. Nakakatawa naman. Yun lang po sir. Thank you po. Okay. Sige.